Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit at kontrobersyal na prediction tungkol kay XRP. Isa po sa mga sikat at matagal ng crypto dito sa mundo. Ayon po sa isang kilalang market analyst, posible raw na tumaas sa XRP sa presyong $11, $20 at $30 sa mga susunod na buwan. Pero, saan nga ba nanggagaling ang prediction na ito? Paano po ito nangyari noon? At posible pa talagang maulit ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyayari kay XRP ngayon. Sa ngayon, si XRP po ay kasalukuyang bumabangon muli matapos po ang matinding pagbagsak noong mga nakaraang buwan. Nitong nakaraang linggo lamang ay tumaas po siya ng mahigit 14% at muling naabot ang presyo na $2.5. Isa pong malinaw na sinyalis ito na muling nabubuhay ang interes ng mga investors sa kanya. Habang si Bitcoin po ay patuloy na pumapalo sa bagong all-time highs, hindi rin po nagpapahuli si XRP sa kanyang sariling rally. Ngayon ay ano naman po ang 21 EMA at bakit po ito mahalaga kay XRP? Ayan. Ayon po kay Ginoong Egrag, isa po siyang kilalang crypto market analyst, ay may mahalagang papel na ginagampanan ang tinatawag po na 21 period EMA o exponential moving average sa paggalaw ng presyo ni XRP. Para po sa mga hindi pa pamilyar, ang EMA ay isa po itong technical indicator na tumutulong para makita ang trend o direksyon ng presyo batay sa historical data. Para po itong simpleng moving average, pero mas pinapahalagahan nito ang mga pinakahuling price movements. Sa kaso po ni XRP, ilang beses na raw nag-retest ng 21 EMA ang kanyang presyo sa nakaraan bago po ito sumabog pataas. Ibig sabihin, kapag bumaba po si XRP at hindi po siya bumagsak sa ilalim ng 21 EMA, ay may tsansa po na muling tumaas ito ng malaki. At ito nga ang kasalukuyang nangyayari ngayon. Ayan, meron po siyang ibinahaging chart dito na siyang nag-i-illustrate sa analysis ni Ginoong Egrag dito. Kaya ayan. Ngayon ay kailan ito nangyari noon? Ayan, 2 beses na raw na naganap ang ganitong pattern kay XRP. Una po ay noong taong 2017 hanggang 2018. Matapos pong mag-retest sa 21 EMA ay sumabog po ang presyo ni XRP ng mahigit 1,400% at umabot po ito sa mataas na presyo bago po siya bumaba ulit. At ang pangalawa ay noong taong 2020 hanggang 2021. Ayan, ganun din ang nangyari. Pagkatapos po ng retest sa 21 EMA ay umakyat po si XRP ng halos 455% at umabot po sa presyo na $1.9. At ngayon 2025 ay halos pareho ang sitwasyon. Nito pong nakalipas na November 2024 ay tumaas po si XRP ng 580%. Pero pagkatapos po ay nag-pullback po siya noong February 2025. Ngayon ay nagkaroon po ulit siya ng retest sa 21 EMA at ayon po kay Egrag ay matagumpay po itong naipasa ni XRP at hindi po siya bumagsak pababa. Ngayon ay ano po yung tatlong mga price targets ni XRP ayon po sa analyst dito na si Egrag. Yan, meron po siyang tatlong price targets dito. Batay po sa historical data ay ayan, mayroon daw tatlong posibleng target price itong si Egrag para kay XRP. Una ay ang $11. At yan ay kung susundin ni XRP ang 455% rally na nangyari po noong cycle 1. Yan, cycle 2 po pala
Ayan, noong taong 2020 po yan to 2021. Ayan, yung pangalawang price target naman ay $30. At yan naman po ay kung gagayahin niya ang 1,400% na rally na naganap noong cycle 1. Yun po nung taong 2017 to 2018. Ayan, $30. At ang pangatlong target ay ang $20 naman bilang average or gitnang target. At base po ito sa kabuuang posibilidad ng parehong scenarios. Ang target na ito ay katumbas po ng 924% na pagtaas mula po sa kasalukuyang presyo. Ngayon ay kung totoo nga ito, sobrang laki ng potential na gain para sa mga XRP holders. Halimbawa, kung may hawak kang 1,000 XRP ngayon at umabot po ito sa $20, magiging $20,000 agad ang value ng holdings mo. Yan, ngayon ay pag-usapan naman po natin ang isang indicator dito na tinatawag pong dump and start. Ayan, ano nga ba ang dump and start indicator na ito na binanggit ng analyst? May payo rin si Ginong Egrag sa mga investors. Ang sabi po niya ay may tinatawag siyang dump and smart indicator. Medyo ironic pero may laman po ang kanyang mensahe. Ayon po sa kanya, kapag feeling smart ka sa crypto, ito po yung tipong confident ka. Sobrang saya mo kasi tumataas ang presyo at feeling mo tama lahat ng galaw mo. Baka iyon na ang tamang oras para magbenta. Dahil kadalasan ay dito po nagsisimula ang biglang bagsak. Pero kapag feeling dump ka naman, ito po yung tipong natatakot ka. Hindi mo alam ang gagawin at parang mali lahat ng galaw mo. Mga ito ang best time para bumili kasi kadalasan dito po nagsisimula ang panibagong bull run. Napakatalino po ang kanyang payo kasi ito'y kontra sa natural na emosyon ng mga tao. Pero base po sa psychology ng market, madalas itong totoo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ay mahalaga po ang impormasyon na ito. Una po sa lahat, kung totoo po ang analysis ni Egrag, maaaring ito na po ang isa sa pinakamalaking oportunidad para kumita ng malaki kay XRP. Pero hindi po ibig sabihin ay dapat tayong pumasok ng walang plano. Kailangan po nating bantayan ang market, intindihin ang risk, at i-manage ng maayos ang ating investment. Kung meron po tayong hawak na XRP, maaaring ito na po ang panahon para bantayan siya ng mas mabuti. At kung nagbabalak kang pumasok pa lamang, baka ito na po ang right timing. Pero siguraduhin po natin na may tamang strategy po tayo at hindi lamang po basta FOMO or fear of missing out. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, kapani-paniwala po ang analysis ni Egrag, lalo na't base ito sa historical data at saka technical pattern. Pero gaya po ng lagi kong paalala, history does not guarantee the future. Oo, posible nga ang pagtaas ni XRP. Pero wag po tayong mag-invest ng todo nang hindi po natin naiintindihan ang buong risk. Maganda po ang potensyal ni XRP, lalo na kung patuloy po siyang makakakuha ng suporta mula sa community at makakamit ang legal clarity, lalo na sa kaso niya sa US SEC. Pero sa dulo ay ikaw pa rin ang may responsibilidad sa sariling investment decisions mo. Kung makakamit nga ni XRP ang target na $11 or $30, panalo talaga ang mga holders. Pero kung hindi rin ito mangyari, dapat handa po tayong tanggapin ang posibilidad na bumaba ulit siya. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.